Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat and thank you po sa walang sawang support. Again, if you don't mind, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Today po, pag-uusapan po natin, nakalipas po na day 1 ng impeachment proceeding po dito sa Justice Committee sa Kamara ng ating Vice President Sara Duterte. Before we start, don't forget po to scan the QR code for you to also follow us on our different social media account. Today po, bigay ng reaksyon at konting linaw sa mga nangyari nitong day 1. Kasama po natin si former UP Professor Roland Same Bulan. And bibigyan niya po tayo ng konting opinion niya dito sa mga nangyari. Alright. Okay. Ayan. Saan ba yun? Prof, okay na po? Ayan. Yeah. Okay. Okay. Studio, to be sure. Okay. Ayun pala, okay na pala. I think maririnig. Share something else. Entire screen. Ayusin. No? So Prof, matatanggal yung opportunity to run again is the main parang layunin nito impeach siya. Prof, one term na ginagamit po doon sa proseso po, yung tinatawag po na probable cause. Para po sa ating mga hindi naman lawyer or walang masyadong alam sa ganitong proceeding, ano pong ibig sabihin ng probable cause? Yeah, wala pa. parang proper. Prof, tama po ba yung pagkakaintindi ko na dito sa probable cause tinitignan kung may sapat na ebidensya na siya'y tatayo doon sa paghahain ng complaint? Tama po ba yun? Yes. Yeah. No? Kaso Prof, Based on oh, ang naging problema po natin, we did not see the Vice President, only the lawyers. Does it have an impact to the proceeding and for the people? kasi Prof, yun nga lalo na kung yung... may I'm sorry to cut you off, Prof. Pero yun nga po yung parang sinasabi ng tao na masyadong OA Justice Committee sa sobrang pagbibigay nila ng due process sa VP sa ngayong round na to, na para bang lahat na lang ng pagkakataon, even yung pagbibigay po ng pag-aantay committee para mag-attend siya, talagang inano nila yung proseso. And a lot of critics parang sinasabi nila that parang masyadong naging benefit. hindi na kasi And Prof, would this be a good strategy for VP Sara? Na hindi siya umattend pero nandun yung lawyer. Plus, meron pa silang isinabmit na papeles sa Committee on Justice na hindi naman sumasagot doon sa complaint. Para bang ang sinasabi pa nila that the proceeding headed by the Justice Committee is not valid. And also, sulad po rin sinabi nyo kanina, the role of the attorneys represent kay VP Sara. I think my other question about it is, does it help na naandun yung attorney nila and they give this ridiculous reply sa Committee on Justice? Yeah, and Prof, meron din ako naalala when I was watching this, I think gabi po dito noon sa Amerika, I tried to watch it, talaga napakahaba 3 hours? 2 hours or 3 Yeah. hours? Prof, meron Yeah. dong isang motion na inopen up si Representative Rufus Rodriguez. It's about having an order para magpakita itong mga lawyers sa susunod at parang ino-orderan sila. And then I think there was like a back and forth with Representative Shell Jokno na parang sinasabi hindi dapat kasi para lumalagay sinasagot lang natin at parang nilalagay daw nila sa
posisyon yung kampo ni VP Sara sa posisyon ng mga nasa komite ng justice. Do you think that this motion of Representative Rufus Rodriguez warrant dito sa nangyari at dito sa naisubmit ng kampo ni VP Sara? Ano naman po yung masasabi ninyo that some of the supporters naman po ng kampo ni VP Sara na sinasabi nila hindi daw po balanse ang pagtingin ng mga komite ah, Committee of Justice dito sa proceeding kay VP Sara versus kay President Bongbong Marcos. Yun nga yun, Prof. Hindi ko lang maintindihan. Parang sa proseso ng proceeding, kapag ka tinitingnan ko yung mga opinion ng mga kahit mga vlogger ng kampo ni VP Sara, parang ang lumalabas, they always try to get the people's sympathy. Pero sa totoo lang, this is legal eh. Di naman ito, kahit ba sabi mong political, this is actually legal. Opo. I think nakakalimutan po natin yung essence talaga ng impeachment trial, which is yun nga, accountability. Prof, po yung salita at nasabi nyo rin kanina na yung betrayal of public trust, in a simple way, how can we explain it to the people? Ano po ang ibig sabihin nun? It's another term of like using and abusing your power. And also, isa din po na i-open up dito sa proceeding yung parang about the conscience of the Vice President of these issues sa complaints about her. Sa tingin niyo po ba, is conscience ng Vice President can be used as part of the decision of the committee? Parang kung titingnan po natin, Prof, ang hirap patunayan yung conscience na yon in the part of VP Sara unless siya magsabi, di ba? Another question po, no, sa pag-handle po ng mga witness and documents and evidences, ano nakikita niyo pong malaking risk sa ganitong proceedings? Especially we're talking about the impeachment of Vice President. And ano po ang nakikita niyo naman po na magiging I think Prof sa akin 'no, habang pinagmamasdan ko 'tong trial, I think there is 2 points na talaga inaantabayanan kung lumabas sa public. First is yung bank account ni VP Sara and second itong kay Madriaga. I think sabi nga nila sa law, it's yung daming evidence na tinatawag. I think this might probably one of it na talagang makakasira sa sabihin na nating reputation ng Vice President. Either magpakita siya or hindi, di ba? Smoking gun. Pero kayo din, Prof, ano ang inaasahan yung sa tingin yung malaki yung magiging impact? Anong kind of evidence? Yeah. Actually, meron po ako papa-react sa inyo. Ano lang yan, bago lang po na pick up ng I think Inquirer. Pero before that, kasi nasa last part na tayo na ating recording. Sa mga nakikinig po, no, this is recorded. So you can put your comments on this video and then we will try to answer it after this video has been uploaded po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po, Prof. Sa last part ng ating podcast today, meron pong lumabas na article na sinabi po ni Senator Robin Padilla na bakit daw ang laki-laki na ng problema ng bansa natin dito sa pagtaas ng presyo ng bilihin at gasolina, meron pa tayong tsansa at pagkakataon na pag-usapan itong impeachment. Wala pa raw, parang sinasabi niya na wala pa siyang nakitang ganoon. Kaya po sumagot si Secretary Llamas na parang sinasabi niya na kasi meron kasing accountability issue. Yun ang pinag-uusapan. Kayo po, Prof, ano ang masasabi niyo dyan? And does the senator have even the grounds to say that? Sabi pa ni Senator Padilla, Prof, God help us. Sabi po ni Senator Padilla, God help us. Alam niyo, Prof, pagka siya nagsalita talaga, kung hindi makulay, hindi ko maintindihan. Wala sa lugar.
sa taong bayan kasi this is also in public eh. I think masasabi Salamat din sa Opo. opportunity. Yeah. Prof, always I am always honored para makakwentuhan kayo. And masasabi ko dito, habang nagpapatuloy ang impeachment, malinaw na hindi lang ito usapang legal. Isa itong pagsubok sa liderato, integridad at tiwala ng aring manggaling hindi lang sa Senado kung hindi sa publiko. Kaya ang masasabi ko lang diyan, matututunan natin maging mapagmatsyag palalo sa ating mga government official. And together with Prof, we will try to explain further at bibigyan natin ng reaction, especially sa mga taong hindi naman nanonood ng politics. Diba? Dito na lang kayo sa channel natin para makakwentuhan natin si Prof. Prof, Sige. maraming salamat po at kita-kits tayo later sa live. Thank you po.